Ibigay mo sa kanya ang master bedroom, Teresa. Don't look so shocked. Doon na matutulog si Beatrice simula ngayong gabi dahil ayaw niyang amoy harina ang tinutuluyan niya. Ang mga salitang yon ni Roberto ay tila isang balaraw na bumaon sa gitna ng dibdib ni Teresa. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa gitna ng bakbakan noong siya ay nasa aktibong serbisyo pa. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at modernong kusina ng mansyon ng mga ilustre. Ang kanyang mga kamay ay nababalot pa ng puting harina at ang amoy ng bagong lutong ensaymada, ang paboritong tinapay ni Roberto, ay humahalimuyak sa paligid. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. Gumising siya ng alas 4 ng umaga upang masahing mabuti ang kwarta. Binuhos ang lahat ng pagmamahal sa bawat pagpiga at pag-ikot ng mga daliri. Umaasang sa pamamagitan ng tamis ng asukal at bango ng mantikilya, ay maalala ni Roberto ang 12 taon nilang pagsasama. Ngunit ang isinalubong sa kanya ng asawa ay ang presensya ni Beatrice, isang babaeng mas bata, nakasuot ng mamahaling sutla at may ngiting mapangapi sa kanyang mga labi. But Roberto, it's our anniversary. Ang tanging lumabas sa nanginginig na tinig ni Teresa. Ang tray na hawak niya, na puno ng mainit at malambot na tinapay, ay tila bumibigat sa bawat segundo. Parang pasan niya ang buong daigdig sa kanyang mga palad. Anniversary? Teresa, grow up. Isang dekada na tayong ganito. Hindi ka na ba nagsasawa sa paulit-ulit na drama na yan? Walang pakialam na tinalikuran siya ni Roberto upang alalayan si Beatrice sa baywang, isang hapos na kailanman ay hindi na muling naramdaman ni Teresa. Bago pa man siya makasagot, narinig ang marahas na hakbang ni Doña Aurora mula sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang hatol ng kamatayan. Ang bagal mo talaga, kahit kailan. Hindi mo ba narinig ang anak ko? Iligpit mo ang mga gamit mo at lumipat ka sa kwarto to ng mga katulong sa likod. You don't belong in the main house anymore. Lalapit sana si Teresa upang magpaliwanag, ngunit isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umaling-awngaw sa tahimik na kusina. Ang kanyang mukha ay pumaling sa gilid at ang ilang butil ng harina ay humalo sa luhang biglang pumatak mula sa kanyang mga mata. Wala kang kwentang asawa at mas lalong wala kang kwentang manugang. Siguro ay minana mo ang pagiging inutil sa tatay mong sundalo na namatay nang may dungis ang pangalan. Dagdag ni Doña Aurora, ang bawat salita ay may lason ng paghamak. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang sakit sa kanyang pisngi ay wala kumpara sa pait na nararamdaman niya para sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kolonel na nagtatago sa ilalim ng kanyang maruming apron ay tila gustong sumigaw. Gustong bumunot ng armas at itumba ang mga taong yumuyurak sa kanyang pagkatao. Ngunit pinigil niya ang sarili. Ang misyon, ang katarungan para sa kanyang ama. Kailangan niyang magtiis. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray ng ensaymada sa lamesa. Ang bawat tinapay na ginawa niya ng may pag-ibig ay tila naging mga abo na lamang sa kanyang paningin. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat paghinga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na marunong humawak ng sniper rifle, mga kamay na nakapagligtas ng maraming buhay. Ngunit ngayon ay hindi man lang makapagtanggol sa sariling dangal sa loob ng sariling tahanan. O bakit ka pa nakatayo dyan? Move! Ayaw kong makita ang pagmumukha mo rito pagbalik namin mula sa dinner. Muling bulyaw ni Doña Aurora bago sila tuluyang lumabas ni Roberto at Beatrice na iniwan siyang mag-isa sa gitna ng marangyang kusinang naging piitan niya sa loob ng 10 taon. Nang marinig niya ang pag-andar ng sasakyan palayo, doon lamang siya bumigay. Napaluhod si Teresa sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa marmol habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa puting harina sa sahig
na lumilikha ng isang malapot at madungis na putik. Bakit ba kailangang maging ganito kabigat ang kapalit ng katarungan? Hanggang kailan niya kayang lunukin ang sariling dumi para lamang sa isang misyong tila walang katapusan? Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, dahan-dahang kinapa ni Teresa ang ilalim ng lababo sa likod ng mga nakatagong sako ng harina. Mula roon ay inilabas niya ang isang maliit at itim na satellite phone na matagal na niyang hindi binubuksan. Sa pag-ilaw ng screen nito, ang malamig na liwanag ay tumama sa kanyang mukhang puno ng harina at luha. Isang mensahe ang bumandera sa screen, isang code na tanging siya lamang ang nakakaalam. Resiliente, the encryption is cracked. The evidence of the 2014 treason is in the safe. Finish the objective. Huminga ng malalim si Teresa. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay at sa isang saglit ang kawalang pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas at nakakamatay na kislap. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang libu-libong tinapay na kanyang niluto, at ang bawat sampal na kanyang tinanggap. Lahat ng yon ay malapit na niyang singilin. Tumayo siya ng tuwid, hindi na bilang si Teresa na api-apihang asawa, kundi bilang ang babaeng pinakakatakutan sa mundo ng intelligence. Ngunit bago niya maipatay ang device, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto ng kusina. Isang anino ang nakatayo roon, pinapanood ang bawat galaw niya. Nakalimutan ba niyang hindi lang siya ang tao sa mansyon na ito? O baka naman, ang kanyang lihim ay hindi na lihim simula pa noong una. Napakurap si Teresa. Ang kanyang kamay ay automatikong nanigas at handang damba sa sinumang banta. Ngunit unti-unting lumambot ang kanyang mga balikat nang makilala ang anyong nakatayo sa may pintuan ng kusina. Si Lolo Doming, ang matandang hardinero na halos kasabay niyang pumasok sa mansyon 10 taon na ang nakalilipas, ay nakatitig sa kanya ng may halong lungkot at pangunawa. Walang imik na lumapit ang matanda, kinuha ang basahan, at dahan-dahang tinulungan si Teresa na linisin ang tumapong harina sa sahig. Sa kabila ng katahimikan, ramdam ni Teresa na hindi siya mag-isa sa kanyang pighati. Kinaumagahan, tila walang nangyaring trahedya sa loob ng mansyon. Ang sikat ng araw ay pumasok sa malalaking bintana, ngunit para kay Teresa, ang bawat sinag ay tila naglalantad lamang sa dumi ng kanyang kinalalagyan. Inutos ni Doña Aurora na maghanda siya ng isang special breakfast dahil ito ang unang umaga ni Beatrice sa loob ng bahay. Habang nagluluto ng sinangag, tosino at nagtitimpla ng kape, naririnig ni Teresa ang malalakas na tawanan mula sa dining area. Ang tunog ng tawanting iyon ay tila mga kuko na kumakalos sa kanyang balat. "Teresa! Ang bagal mo! Nagugutom na ang guest natin!" Ang bulyaw ni Roberto mula sa kabilang silid. Pagpasok ni Teresa sa dining room dala ang mga pagkain, nadatnan niya si Beatrice na nakaupo na sa mismong upuan na dati niyang inokupa. Nakasuot ito ng isang manipis at mamahaling silk robe, habang si Roberto naman ay abala sa pagpapakita ng kung ano-ano sa kanyang telepono. Dahan-dahang inilapag ni Teresa ang mga plato. Ang bawat pagtama ng porselana sa lamesa ay tila isang mabigat na buntong hininga na pinipigilan niya sa kanyang dibdib. Nang ilalagay na niya ang kape sa harap ni Beatrice, biglang itinaas ng babae ang kanyang kamay. "Wait, is this organic? At bakit ganito ang amoy? Parang amoy pawis ng katulong." Napatigil si Teresa. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng pitzel. "Organic po ang beans na yan, Ma'am Beatrice. Bagong giling po iyan," mahinahon niyang sagot, bagamat ang bawat salita ay tila may kasamang bubog sa kanyang lalamunan. "Don't call me Ma'am, Teresa. Parang ang tanda ko naman. Just call me your new boss," sabay tawa ni Beatrice nang nakakaasar. "At ayusin mo ang pagluluto mo. Masyadong mamantika ang tosino. Gusto mo ba kaming magka-cholesterol lahat para makuha mo ang mansyon na to?" Sa gitna ng pangungutya,
Pumasok si Lolo Domeng dala ang ilang bagong pitas na rosas para sa florera. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Teresa at ang mapang-aping titig ng dalawang nasa lamesa. Pasensya na po, Sir Roberto, pero masarap naman pong magluto si Ma'am Teresa. Alam niyo po iyan? Ang mahinang pagtatanggol ng matanda. Doon ay biglang nag-init ang ulo ni Doña Aurora na kararating lang sa hapagkainan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sumabat, Domeng? Ang trabaho mo ay sa labas, hindi sa loob. At ikaw naman, Teresa, huwag mong gamitin ang matandang ito para kutsain ang mga bisita ko. Utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa pamilya ilustre, malamang ay namumulubi ka na sa kalsada gaya ng tatay mong talunan. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang latay ng latigo sa dangal ni Teresa. Tumingin siya kay Roberto, umaasang kahit katiting na proteksyon ay makuha niya mula sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ngunit si Roberto ay nanatiling nakayuko sa kanyang pagkain, tila mas interesado sa kanyang tusino kaysa sa pagkatao ng kanyang asawa. Patawad po, Doña Aurora. Ang tanging nasabi ni Teresa bago siya mabilis na naglakad pabalik sa kusina. Sumunod sa kanya si Lolo Domeng. Bit-bit ang mga rosas na tila lanta na rin sa bigat ng atmospera. Doon sa sulok ng madilim na pantry, palihim na inabutan ni Teresa ang matanda ng isang maliit na balot ng gamot. Lolo, para sa rayuman niyo po ito. Pasensya na po at nadamay pa kayo. Ang bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at pagmamalasakit. Sa gitna ng sarili niyang impyerno, nagagawa pa rin niyang mag-isip para sa kapakanan ng iba. Salamat, Teresa. Pero hanggang kailan ka magtitiis? Hindi ka nilikha para yapakan ng mga taong ito. Ang pabulong na sagot ni Lolo Domeng, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa likod ng maskara ni Teresa. Hindi nakasagot si Teresa. Sa halip, lumabas siya sa likod ng bahay upang magsampay ng mga labahin. Doon, sa ilalim ng init ng araw, narinig niya ang usapan ni na Roberto at Beatriz sa beranda sa itaas. Roberto, kailan mo ba siya palalayasin? I want this house to be ours. Nakakairita ang presensya niya, parang multo na laging nakabantay. Ang reklamo ni Beatriz. Soon, babe. Kailangan lang nating makuha ang pirma niya sa waiver ng lupa na iniwan ng tatay niya. Pagkatapos nun, itatapon ko na siya sa kung saan siya nararapat. Ang sagot ni Roberto na puno ng katusuhan, kumulo ang dugo ni Teresa. Ang waiver na yon ay ang tanging natitirang piraso ng dangal ng kanyang ama. Hindi niya ito ibibigay. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang bulsa upang suriin ang maliit na recording device na nakatago sa loob ng kanyang apron. Isang kagamitang militar na hindi mapapansin ng ordinaryong mata. Ngunit bago niya mailabas ang device, isang anino ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. Anong itinatago mo dyan, Teresa? Ang matinis na boses ni Beatriz. Nakatayo ang babae sa kanyang likuran. Ang mga mata ay naniningkit sa hinala. Bakit parang may kinakausap ka? At anong klaseng gadget yan? Akala ko ba ay wala kang alam sa teknolohiya? Mabilis na itinago ni Teresa ang device sa loob ng tumpok ng mga basang damit. Ngunit huli na. Lumapit si Beatriz at hinablot ang kanyang braso. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balat ni Teresa. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Sa sandaling iyon, ang kolonel sa loob ni Teresa ay nagtatalo. Ang pagnanasang pilipitin ang braso ng babaeng ito o ang pangangailangang manatiling tahimik para sa mas malaking mithiin. Wala po ito, ma'am. Sabon lang po ito na kinuha ko sa storage. Ang malamig na sagot ni Teresa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kumukurap. Liar! Ipakita mo sa akin ang hawak mo. Pilit na hinahalughog ni Beatriz ang mga labahin ni Teresa. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang malakas na sigaw mula sa loob ng mansyon ang nagpatigil sa lahat. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng takot at galit. Teresa! Roberto! Magnanakaw! May pumasok sa opisina ko.
Napatigil si Beatrice. Ang kanyang atensyon ay nalipat sa ingay. Ngunit si Teresa, sa kabila ng kaba, ay nakaramdam ng isang kakaibang kilabot. Alam niyang walang ibang pumasok sa opisina, kundi ang mga ebidensyang matagal na niyang inihanda para sa kanilang pagbagsak. Ngunit bakit ngayon? Bakit napakaaga? Walang ibang pwedeng kumuha nito, kundi ikaw, Teresa. Ikaw lang ang may lakas ng loob na pumasok sa opisina ko. Ang tinig ni Doña Aurora ay tila matalas na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng pasilyo habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nakatayo si Teresa sa gitna ng marangyang pasilyo, mahigpit ang hawak sa basket ng mga basang labahin. Ang lamig ng tubig na tumatulo mula sa mga damit ay humahaplos sa kanyang mga paa. Ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Sa likod ni Doña Aurora, nakita ni Teresa si Roberto na tila nalilito. At si Beatrice na may bakas ng mapang-asar na ngiti, tila nag-e-enjoy sa palabas na nagaganap. Wala po akong kinuha, Doña Aurora. Buong umaga po akong nasa likod, nagsasampay ng mga damit. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Teresa. Ang kanyang puso ay parang tambol na bumibilis ang tibok sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling parang isang pader na bato. Isang kasanayang natutunan niya sa ilalim ng matinding pagsasanay sa militar. Huwag mo akong madaan sa kalmado mong boses. Halughugin ang kwarto niya. Ngayon din. Utos ni Aurora sa mga security guards. Ang marahas na pagbukas ng pinto ng kanyang maliit at masikip na kwarto sa likod ay lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa manipis na dingding. Pinanood ni Teresa kung paano itapon ng mga tauhan ni Aurora ang kanyang kakaunting gamit, ang kanyang 2 pares ng uniforme, ang ilang piraso ng luma niyang damit, at ang kanyang banig. Ang bawat kalansing ng mga gamit na tumatama sa sahig ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Biglang may nadampot si Beatrice mula sa ilalim ng kanyang unan. O ano ito? Isang lumang litrato? At bakit punit-punit? Ang tawa ni Beatrice ay parang kaskas ng kutsilyo sa plato. Ito ba ang tanyag na General Galvez? Ang sundalong namatay sa kahihiyan dahil sa pagtatraidor sa bayan? Like father, like daughter nga naman. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Teresa ay tila huminto. Ang bawat tunog sa paligid ay naglaho, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sariling dugo sa kanyang mga tainga. Ang amoy ng lumang papel at ang alaala ng gabing iyon ay bumalik sa kanyang gunita. Ang ulan na walang tigil sa pagpatak sa bubong. Ang mga sirena ng pulis na parang hagulhol ng mga kaluluwa. At ang huling tingin ng kanyang ama na puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang lihim na pangako. Patawarin mo ako, Teresa. Linisin mo ang ating pangalan. Ang tinig ng kanyang ama ay tila bulong ng hangin sa kanyang pandinig. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Hinahanap ang lamig ng kanyang medalyon, ang tanging alaala ng kanyang ama na hindi nila nahanap. Isang sandali ng tahimik na panalangin at koneksyon sa kaisa-isang tao na naniwala sa kanya, habang ang lahat sa paligid niya ay pilit siyang dinudurog. Ibigay mo sa akin yan, ang malamig at halos pabulong na utos ni Teresa kay Beatrice. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, ngunit may kakaibang bigat na nagpatigil kay Beatrice sa pagtawa. Ang mga mata ni Teresa, na dati ay laging nakayuko, ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Beatrice, isang titig na punong-puno ng awtoridad at panganib. Napaatras ng bahagya si Beatrice, tila natakot sa biglang pagbabago ng aura ni Teresa, ngunit agad din itong nakabawi. And why should I? Basura na ang litratong ito, gaya mo. Sabay hagis ng punit na litrato sa sahig at tinapakan ito ng kanyang mamahaling takong. Ang bawat hibla ng pagtitimpi ni Teresa ay tila mapuputol na. Gusto niyang sumugod, gusto niyang ipakita sa mga taong ito kung sino talaga ang kinalaban nila.
Ngunit bago pa siya makakilos, muling sumigaw ang isa sa mga guard mula sa opisina ni Aurora sa kabilang dako ng bahay. Doña Aurora, may nakita kaming bukas na bintana sa likod at may mga bakas ng sapatos na hindi pamilyar. Sandaling nabaling ang atensyon ng lahat. Ang gulo at ingay ng mga taong nagtatakbuhan ay pumuno sa mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumuhod si Teresa sa sahig. Maingat niyang pinulot ang punit na litrato ng kanyang ama. Pinunasan ang dumi ng sapatos ni Beatrice gamit ang kanyang apron. Ang bawat dampi ng kanyang daliri sa mukha ng kanyang ama sa litrato ay puno ng pait at pangako. Lumapit si Lolo Domeng sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Teresa, kailangan mong mag-ingat. May nararamdaman akong masamang mangyayari. May nakita akong lalaki sa labas ng gate kanina. Nakaitim at parang may pinagmamasdan. Napatigil si Teresa. Sino, Lolo? Anong itsura? Hindi ko mamukhaan pero may hawak siyang radyo. Hindi siya mukhang magnanakaw lang, Teresa. Mukha siyang sundalo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Teresa. Hindi maaari. Hindi dapat malaman ng headquarters ang tungkol sa pagkakaantala ng kanyang misyon. O baka naman, hindi mula sa headquarters ang lalaking yon. Tumayo si Teresa at tumingin sa labas ng bintana. Doon, sa may kanto ng madilim na kalsada na napapaligiran ng matatayog na puno ng nara, nakita niya ang isang anino. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw, diretsong nakatingin sa direksyon ng kanyang kwarto. Ang sigarilyong hawak nito ay naglalabas ng manipis na usok na dahan-dahang tinatangay ng hangin sa kadiliman. Sino ang estrangherong ito? Isa ba siyang kaalyado o ang taong magtatapos sa kanyang 10 taong pagpapanggap? Ang pagalis ng usok mula sa sigarilyo ng lalaki ay tila isang babala. Isang hudyat na ang katahimikan ng gabi ay malapit ng basagin ng isang katotohanang hindi pa handang harapin ni Teresa. Ang dangal ng aking ama ay ibinayad sa isang utang na kailanman ay hindi ko naman ginusto. Ngunit tila habang buhay na ikinadena sa aking mga bisig. Nakatayo si Teresa sa loob ng library ni Doña Aurora. Isang silid na puno ng matatandang aklat at amoy ng mamahaling insenso na tila sumasakal sa kanyang bawat paghinga. Ang sikat ng hapon ay tumatagos sa makakapal na kurtinang pelus na nagbibigay ng madilim at mapanglaw na anyo sa mukha ng matandang babae. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany, nakalapag ang isang puting papel, isang land waiver na magtatanggal sa huling pag-aari ng pamilya Galvez. Maupo ka, Teresa. Ang utos ni Doña Aurora. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Huwag na nating patagalin ang usapang ito. Alam mo kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa pamilya Ilustre. Noong namatay ang tatay mo sa kahihiyan at iniwan kayong walang-wala, sino ang kumuha sa iyo? Sino ang nagpakain at nagbigay sa iyo ng bubong? Dahan-dahang naupo si Teresa. Ang kanyang likod ay nananatiling tuwid, gaya ng isang sundalong nakaharap sa kanyang general. Kayo po, Doña Aurora. Hinding-hindi ko po nakakalimutan ang inyong tulong. Ang sagot niya sa wikang Tagalog, na puno ng pait na itinatago sa ilalim ng boses na tila malumanay na agos ng tubig. Good, then you know what to do? Itinulak ni Aurora ang papel at isang mamahaling ballpen patungo sa kanya. Pirmahan mo na ito. Ang lupang yan sa probinsya ay nakatiwangwang lang naman. Gagamitin namin yan para sa expansion ng business ni Roberto. Isipin mo na lang na ito ang huling kabayaran sa lahat ng ginawa namin para sa'yo. Tiningnan ni Teresa ang dokumento. Ang lupang tinutukoy ni Aurora ay ang tanging alaala ng kanyang pagkabata. Ang lugar kung saan tinuruan siya ng kanyang amang humawak ng baril at magmahal sa bayan. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga tinik na gustong bumaon sa kanyang balat. Ito ang The Chain of Obligation Engine, ang paggamit ng utang na loob upang saktan ng isang taong wala ng kalaban-laban.
Sandaling nanginig ang kamay ni Teresa nang hawakan niya ang ballpen. Isang sandali, kung saan ang bigat ng panulat ay tila kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Ang amoy ng papel ay nagpaalala sa kanya sa mga suulat ng kanyang ama noong nasa field pa ito. Ang mga salitang puno ng katapatan na ngayon ay niyuyurakan ng kasakiman ng mga ilustre. I'm waiting, Teresa. O baka gusto mong ipaalala ko kay Roberto na wala ka ng silbi sa bahay na ito? Dagdag ni Aurora habang humihigop ng mainit na tsaa mula sa isang kristal na baso. Gagawa lang po muna ako ng tsaa para sa inyo, Doña Aurora. Baka po mas masarap ang pakiramdam nyo habang tinatapos natin ito. Ang sagot ni Teresa, isang mabilis na paglihis upang makakuha ng oras. Tumayo siya at lumakad patungo sa tea cart sa sulok ng silid. Habang nakatalikod, ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng mabilis at tumpak. Kumuha siya ng isang malinis na baso mula sa ilalim ng cart, isang basong may espesyal na coating na tanging mga agent na tulad niya ang nakakaalam. Sa pag-abot niya ng bagong tsaa kay Doña Aurora, sinadya niyang idikit ang mga daliri ng matanda sa partikular na bahagi ng baso. Sa gitna ng tensyon, hindi napansin ni Aurora ang tuso. At mabilis na pagkilos ni Teresa. Nakuha na niya ang fingerprints na kailangan niya upang mabuksan ang digital safe sa kwarto ng matanda. Isang hakbang na mas malapit sa katotohanang matagal na niyang hinahanap. Pumirma si Teresa sa dokumento, ngunit ang bawat guhit ng kanyang lagda ay isang panunumpa na ang lupang ito ay babalik sa kanya, kasama ang lahat ng kinuha nila. Paalis na sana si Teresa nang biglang tumunog ang telepono ni Doña Aurora. Hindi napansin ng matanda na nakabukas pa ng bahagya ang pinto habang nagsasalita siya sa kabilang linya. Yes, General. Huwag kang mag-alala. Hawak ko na ang waiver. Wala nang makakapagpatunay na sa pamilya Galvez ang mga dokumentong nakuha natin. Noong 2014, patay na ang matandang Galvez at ang anak niya, isang sunod-sunuran lang sa kusina ko. Napatigil si Teresa sa labas ng pinto. Ang pangalang binanggit ni Aurora, ang general na kausap nito, ay ang parehong pangalan na nakatatak sa blacklist ng military intelligence. Ang taong itinuturing na bayani ng marami, ngunit ang tunay na pumatay sa kanyang ama. Ang pangalang iyon ay tila isang apoy na sumunog sa huling bakas ng pasensya ni Teresa. Hindi lang pala ang pamilya ilustre ang kaaway niya. Ang traidor ay nasa loob mismo ng institusyong pinaglilingkuran niya. Nabalik lamang ang diwa ni Teresa nang marinig ang yabag ng sapatos ni Roberto na papalapit sa library. Mabilis siyang naglakad palayo. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa galit at determinasyon. Ang misyong ito ay hindi na lamang tungkol sa mga dokumento. Ito ay tungkol sa isang malawakang paglilinis. Sino ang general na kausap ni Doña Aurora? At hanggang saan ang kayang gawin ni Teresa kapag nalaman niyang ang mismong mga taong nag-utos sa kanya sa misyong ito ay maaaring kasabwat din sa pagpatay sa kanyang ama? Ang amoy ng luma at mapanghing library ay naiwan sa kanyang likuran, ngunit ang boses ni Aurora ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan na tila isang sumpa na malapit na niyang basagin. Basura, kumuha ka pa ng mas maraming alak. Huwag mong hayaang matuyo ang lalamunan ng mga espesyal na bisita ko. Ang bulyaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malawak at marangyang ballroom na tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Ang mansyon ng mga ilustre ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal na nagbibigay ng isang mapanlinlang na ganda sa bawat sulok ng silid. Nakasuot si Teresa ng isang itim na uniforme ng katulong, ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatali, at ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng emosyon. Bit-bit ang isang pilak na tray na puno ng mamahaling wine. Lumakad siya sa pagitan ng mga taong ang bawat tawa ay tila isang insulto sa mga naghihirap sa labas ng matatayog na pader na yon. Ito ang tinatawag na
piging ng mga buwaya. Sa bawat mesa ay nakaupo ang mga opisyal na may matataas na posisyon, mga negosyanteng nabubuhay sa suhol, at mga taong ang yaman ay nagmula sa mga kontratang niluto sa dilim. Habang ibinubuhos ni Teresa ang pulang alak sa kanilang mga baso, nadarama niya ang amoy ng mamahaling tabako at pabango na humahalo sa amoy ng masasarap na putahing siya mismo ang nagluto sa kusina. "Teresa, darling, bakit ang bagal mo? Pakibilisan naman. Baka isipin ng mga kumpare ni Roberto na hindi kita tinuruan ng maayos." Ang mapanguyam na puna ni Beatrice. Nakaupo ito sa tabi ni Roberto, suot ang isang pulang bestida na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ng asawa ni Teresa. Hindi kumibo si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa pagbuhos ng alak, tinitiyak na walang kahit isang patak ang sasayangin. Ang makita ang sariling refleksyon sa mapulang likido sa loob ng baso. Doon, sa maliit na aninong yon, nakita niya ang isang kolonel na nagmamasid, nagtatala ng bawat muka at bawat pangalang binabanggit sa gitna ng lasing na tawanan. Habang lumalakad patungo sa kabilang dako ng ballroom, nagtama ang paningin nila ng isang bodyguard na nakatayo malapit sa pintuan. Ang lalaki ay matikas, may matalas na tingin at isang peklat sa kanyang kaliwang kilay. Sa isang saglit, tumigil ang mundo para kay Teresa. Nakilala niya ang lalaking iyon, si Sergeant Mateo, ang isa sa mga pinakamahusay na tauhan niya noong siya ay nasa field pa. Isang bahagyang tango lamang ang ibinigay ni Mateo. Isang lihim na pagkilala sa kanyang dating pinuno na ngayon ay nagpapanggap na isang hamak na katulong. Ang pagkakakilan lang iyon ay nagbigay kay Teresa ng isang kakaibang lakas, isang paalala na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Nang magsimula ang main course at ang lahat ay abala sa pagkain at pagyayabang, dahan-dahang lumusot si Teresa patungo sa madilim na pasilyo na patungo sa opisina ni Roberto sa itaas. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay nilalamon ng malakas na tugtugin mula sa ballroom. Gamit ang master key na matagal na niyang itinatago sa loob ng kanyang medyas, pumasok siya sa silid. Ang amoy ng lumang papel at katad ay bumati sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa lamesa at hinanap ang itim na ledger. Ang aklat kung saan itinatalaan ng mga ilustre ang kanilang mga ilegal na transaksyon sa armas. Gamit ang kanyang maliit na high-resolution camera, nagsimula siyang kumuha ng litrato sa bawat pahina. Ang bawat pitik ng kagamitan ay tila isang tibok ng puso na sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Nasa gitna na siya ng pagkuha ng impormasyon nang biglang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang pagkiskis ng bakal ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandinig. "Roberto, dito tayo mag-usap. Masyadong maingay sa ibaba." Ang boses ni Doña Aurora ay narinig niya mula sa kabilang panig ng pinto. Mabilis na itinago ni Teresa ang kamera at ang ledger. Wala siyang ibang mapagtataguan kundi sa ilalim ng malaking lamesa na natatakpan ng makapal na mantel. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanigas sa takot na baka ang dulo ng kanyang sapatos ay makita. Bumukas ang pinto at pumasok ang mag-ina. Narinig ni Teresa ang tunog ng mabibigat na upuan na hinihila sa sahig. Ang amoy ng tsaa ni Aurora at ang matapang na kolon ni Roberto ay naramdaman niya mula sa kanyang kinalalagyan. "Sigurado ka bang ligtas ang mga dokumento dito, ma? May mga matang nakamasid sa atin ngayon." Ang boses ni Roberto ay puno ng nerbiyos. "Huwag kang matakot, Roberto. Ang tanging matang nakamasid dito ay ang inutil mong asawa at wala siyang alam kundi ang magmasa ng harina. Bukas na bukas, ililipat natin ang lahat sa warehouse sa pier. Doon, wala nang makakaabot sa ebidensya ng 2014 na shipment." Ang sagot ni Aurora na may kasamang tunog ng paghigop ng tsaa. Ebidensya, shipment, warehouse sa pier.
Ang bawat impormasyon ay tila mga gintong butil na nahuhulog sa kandungan ni Teresa. Ngunit sa gitna ng kanyang pakikinig, isang maliit na bagay ang hindi niya inaasahan. Isang maliit na insekto ang gumapang sa kanyang braso. Ang kiliti nito ay tila isang matalas na pagsubok sa kanyang pagpipigil. Sa hindi sinasadyang pagkilos, bahagyang tumama ang kanyang tuhod sa kahoy ng lamesa na lumikha ng isang mahina ngunit malinaw na tunog sa tahimik na silid. Napatigil ang pag-uusap sa itaas. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong opisina. Ano yun? Parang may narinig ako sa ilalim ng mesa. Ang mahinang bulong ni Roberto. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagtayo ni Roberto. Ang mga anino ng kanyang mga paa ay dahan-dahang lumapit sa dulo ng mantel. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Isang segundo na lamang at ang kanyang 10 taong pagpapanggap ay mauuwi sa wala. Dahan-dahang inabot ni Roberto ang dulo ng mantel upang iangat ito. Ang bawat pintig ng puso ni Teresa ay tila isang malakas na tambol na sumasabog sa kanyang pandinig habang nakikita ang mga daliri ni Roberto na dahan-dahang humahawak sa dulo ng mantel. Sa sandaling iyon, ang hangin sa ilalim ng lamesa ay tila naglaho at ang tanging nananatili ay ang amoy ng barnis ng kahoy at ang papalapit na kapahamakan. Ngunit bago pa man maiangat ni Roberto ang tela, isang malakas na tunog ng nabasag na kristal ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Kasunod ang boses ng isang katulong na humihingi ng paumanhin sa takot. Ang ingay na yon ay tila isang anghel na bumaba upang iligtas siya. Ano na naman ba yan? Ang mga tao talaga sa bahay na ito, walang mga ingat. Ang galit na bulyaw ni Doña Aurora. Napabitaw si Roberto sa mantel at mabilis na sumunod sa kanyang ina na lumabas ng silid upang tignan ang gulo. Hindi sinayang ni Teresa ang pagkakataon. Mabilis siyang lumabas mula sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas. Mabilis siyang lumabas sa bintana ng opisina at dumaan sa pasamano. Bumaba sa tubo ng ulan nang walang ingay, gaya ng isang aninong bahagi na ng gabi. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto sa likod, sinalubong siya ng isang tanawing mas masakit pa kaysa sa muntik na pagkakahuli sa kanya. Ang kanyang kwarto ay sinalanta, ang kanyang banig ay nakataob, at ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa sahig. Sa gitna ng silid, nakatayo si Beatrice. Hawak ang isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng kanyang unan, ang huling larawan ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. So, ito ba ang hero na sinasabi mo? Ang mapanguyam na tanong ni Beatrice. Ang kanyang tawa ay parang kaskas ng kutsilyo sa baso. Isang traidor na namatay sa kahihiyan. Bagay na bagay kayong mag-ama. Isang talunan at isang katulong. Ibigay mo sa akin yan, Beatrice. Ang malamig na utos ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 banta. Ayaw ko nga, ayaw ko nga. Bakit mo itinatago ang dumi ng nakaraan? Sa harap ng mga mata ni Teresa, dahan-dahang pinunit ni Beatrice ang larawan. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila tunog ng pagkapunit ng puso ni Teresa. Ang mga piraso ng mukha ng kanyang ama ay dahan-dahang nalaglag sa maduming sahig na tila mga dahong nalalanta. Hindi na nakapagpigil si Teresa. Humakbang siya ng pasulong. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa puot. Ngunit bago siya makalapit, biglang pumasok si Roberto at hinablot ang kanyang braso ng marahas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Teresa na nag-iiwan ng mapulang marka. Wala kang karapatang sumagot ng ganyan kay Beatrice. Magpasalamat ka at hindi ka pa namin itinatapon sa kalsada. Ang sigaw ni Roberto. Itinulak niya si Teresa ng malakas, kaya napaupo ito sa sahig, sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Umalis na tayo rito, Roberto. Ang baho ng kwartong ito, amoy basura.
Ang sabi ni Beatrice habang nakakapit sa braso ni Roberto bago sila tuluyang lumabas at iniwan si Teresa sa dilim. Nanatiling nakaupo si Teresa sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pighati. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng larawan ng kanyang ama. Ang bawat piraso ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na kailangang buuin muli. Dinala niya ang mga punit na papel sa maliit na lamesa sa kusina. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, kinuha niya ang isang maliit na mangkok, hinaluan ng harina ng kaunting tubig upang gumawa ng pandikit. Ang paggamit ng mismong bagay na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin upang buuin ang kanyang dangal. Sa bawat haplos ng kanyang daliri na may puting malapot na harina, dahan-dahang nabubuo ang mukha ng kanyang ama sa ibabaw ng isang karton. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, ngunit hindi niya ito pinunasan. Ang bawat patak ay nagsilbing saksi sa kanyang panunumpa. Hindi ko sila hahayaang manalo, Papa. Ang bulong niya sa hangin, ang kanyang tinig, ay puno ng determinasyong tila bakal na pinatigas sa apoy. Teresa! Isang mahinang boses ang narinig niya mula sa likuran. Napatigil si Teresa at mabilis na itinago ang larawan. Nakatayo sa pintuan si Lolo Domeng. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang lihim na matagal nang itinatago. Lumapit ang matanda at naupo sa tabi niya. Alam ko kung sino ka talaga, Teresa. Ang pabulong na sabi ni Lolo Domeng. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang mabigat na sikretong sa wakas ay nabitawan. Hindi ka lang isang simpleng babaeng marunong magmasa ng harina. Nakikita ko ang paraan ng pagtayo mo, ang talim ng iyong mga mata. Ikaw ang anak ni General Galvez, hindi ba? Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang kanyang sikreto, ang kanyang 10 taong pagbabalat kayo, ay tila gumuho sa isang pangungusap mula sa isang matandang hardinero. Huwag kang matakot. Ang pagpapatuloy ni Domeng. Hindi ako kaaway. Sa katunayan, ako ang huling taong nakausap ng tatay mo bago siya pinatahimik ng mga ilustre. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang malamig na hanging pumapasok sa bukas na bintana ng kusina ay nagdala ng amoy ng basang lupa at bulok na dahon. Ngunit mas malamig ang pakiramdam na gumagapang sa kanyang batok. Ang kamay niya, na kanina lang ay maingat na nagdidikit ng punit na larawan, ay dahan-dahang gumapang patungo sa ilalim ng lamesa kung saan nakatago ang isang matalim na kutsilyo. Paano niyo nalaman? Ang halos pabulong na tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas. Ng pagiging maamong katulong, ito ay boses ng isang sundalong handang pumatay upang protektahan ang kanyang lihim. Hindi natinag si Lolo Domeng. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katandaan, ay nagpakita ng isang uri ng katapatan na matagal nang hindi nakikita ni Teresa sa mansyon na yon. Ang paraan ng paglalakad mo, ang bawat kilos ng iyong mga balikat kapag may panganib, at ang paraan ng paghawak mo sa kutsilyo. Nakita ko na yan kay General Galvez. Ako ang kanyang dating aide-de-camp, Teresa. Ako ang kasama niya nang hulihin siya ng mga traidor. 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang binitawan ni Teresa ang hawakan ng kutsilyo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa bigat ng emosyong biglang bumuhos. Lolo Domeng, bakit ngayon niyo lang sinabi? Dahil ngayon ko lang nakitang handa ka na. Ang sagot ng matanda, habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit at kalawanging susi mula sa loob ng kanyang maduming bulsa. Ito ang huling iniwan ng tatay mo bago siya dinala sa piitan. Sinabi niya sa akin na itago ito hanggang sa dumating ang taong may sapat na tapang na harapin ang mga ilustre. 10 taon kitang pinanood na magmasa ng harina. 10 taon kitang pinanood na tiisin ang bawat sampal at mura. At alam kong ikaw na ang hinihintay ko. Ikinuwento ni Lolo Domeng ang katotohanang matagal ng pilit
na ibinabaon ng mga ilustre. Hindi lang pagnanakaw ng pondo ang nangyari noong 2014. Ito ay isang malawakang pagbebenta ng bansa sa mga dayuhang kaaway at ang ama ni Teresa ang tanging nakatuklas nito. Ang mga ilustre ang naging front para sa isang mas mataas na opisyal, ang general na narinig ni Teresa sa telepono. Ang susi na yan ay para sa isang maliit na box na nakabaon sa ilalim ng puno ng nara sa dulo ng hardin. Ang dagdag ni Domeng. Nariyan ang huling ebidensya na magdidiin sa kanila. Pero mag-ingat ka, Teresa. Kapag nalaman nilang hawak mo na yan, wala na silang ititirang buhay sa atin ng kanilang paghaharap. Sa gitna ng madilim na kusina, habang suot pa rin ang kanyang maruming apron na may mga bahid ng harina, dahan-dahang tumayo si Lolo Domeng ng tuwid. Sa kabila ng kanyang rayuma at panghihina, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagsalute sa harap ni Teresa. Colonel Galvez, handa na po akong tumulong sa huling laban niyo. Ang sabi ng matanda na may panginginig ang boses, ngunit puno ng dangal. Naramdaman ni Teresa ang panunubig ng kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang muling kinilala ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi bilang isang alila, kundi bilang isang pinuno. Hinawakan niya ang kamay ni Domeng at tumango ng matatag. Salamat, Lolo. Gagawin natin ito. Para sa tatay at para sa lahat ng sinira nila. Nagsimula silang magplano sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya. Ang bawat detalye ng pagtakas at pagkuha sa ebidensya ay kanilang pinag-usapan ng pabulong. Ang kanilang mga tinig ay halos malunod sa tunog ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang mahinang pagkiskis ng sapatos sa sahig na gawa sa kahoy sa labas ng pinto ng kusina. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Teresa. Mabilis na itinago ni Domeng ang susi habang si Teresa ay agad na bumalik sa pagpupunas ng lamesa. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang anino ng isang tao ay humaba sa sahig ng kusina. Si Roberto. Nakatayo ang asawa ni Teresa sa pintuan. Magulo ang buhok at amoy alak, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Anong ginagawa niyo ritong dalawa sa ganitong oras? At bakit parang may pinag-uusapan kayong seryoso? Ang bawat hibla ng katawan ni Teresa ay handang sumabog. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang ibong gustong kumawala, habang ang titig ni Roberto ay tila sinusubukang basahin ang bawat lihim na nakatago sa ilalim ng harina sa kanyang mga kamay. Ano ang binabalak niyo? Bakit nagbubulungan ng isang katulong at isang hamak na hardinero sa gitna ng dilim? Are you planning to rob us? Ang boses ni Roberto ay puno ng pait ng alak. Ang bawat salita niya ay tila amoy ng napanis na espiritu na humahalo sa malinis na hangin ng kusina. Nakatayo si Roberto sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay mapupula at naniningkit sa hinala. Ang kanyang kamay ay nakasandig sa hamban ng pinto upang suportahan ang kanyang pagewang-gewang na katawan. Sa kabilang dako, nanatiling kalmado si Teresa, bagamat ang kanyang mga daliri sa loob ng bulsa ay mahigpit na nakakuyom sa susi na ibinigay ni Lolo Domeng. Sir Roberto, naglilinis lang po kami. Maaga po kasi ang gising ko bukas para sa mga tinapay na order ni Doña Aurora. Ang mahinahong sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay parang banayad na alon na sinusubukang patayin ang nagbabagang apoy ng asawa. Liar! Nakita ko kayo! May iniabot ang matandang ito sa'yo. Lumapit si Roberto ng marahas. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila mga saksak ng kutsilyo sa katahimikan. Hinablot niya ang braso ni Teresa at pilit na hinalughog ang bulsa nito. Isang malakas na pagkiskis ng bakal ang narinig ng mahulog ang susi sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Teresa. Mabilis itong pinulot ni Roberto
Ang kanyang muka ay nagliwanag sa isang mapanganib na ngiti. Isang susi? Para saan ito? May ninakaw ka ba sa kwarto ni Mama? Guards! Dalhin ang babaeng ito sa bodega. Iyong walang bintana at walang ilaw. Ang bulyaw ni Roberto na yumanig sa buong kabahayan. Dumating ang dalawang malalaking lalaki at kinaladkad si Teresa palayo sa kusina. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa sahig. Ang kanyang apron ay nag-iiwan ng bakas ng harina sa bawat hakbang. Hindi siya lumaban. Alam niyang ang anumang pagpapakita ng lakas sa sandaling ito ay magbubunyag sa kanyang misyon. Ang pagtitiis ay bahagi ng kanyang pagsasanay, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi kailanman nawawala. Ang marahas na pagbalandra ng pinto ng bodega ay lumikha ng isang nakabibinging ingay na nagtapos sa katahimikan ng gabi. Ikinulong si Teresa sa loob ng isang masikip at madilim na silid na puno ng mga sako ng bigas at lumang gamit. Ang amoy ng alikabok at amag ay agad na sumakal sa kanyang bawat paghinga. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto at pumasok si Beatriz. May dala itong timba ng tubig at ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila isang sumpa mula sa impyerno. Akala mo ba ay makakaligtas ka sa akin, Teresa? You think you're special just because you can bake some bread? Nang walang babala, ibinuhos ni Beatriz ang malamig na tubig sa buong katawan ni Teresa. Ang ginaw ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang harina sa kanyang damit ay naging malapot na putik, na tila isang simbolo ng kanyang pagkataong pilit nilang dinudumihan. Diyan ka nababagay? Sa putikan. Huwag mong asahang makakalabas ka rito ng buhay. Ang huling hirit ni Beatriz bago muling isara ang pinto na iniwan si Teresa sa ganap na kadiliman. Nanatiling nakaupo si Teresa sa malamig na semento. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay lumilikha ng isang malungkot na tunog sa sahig. Sa gitna ng kawalang pag-asa, dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang ulo. Sa halip na humagulhol, dahan-dahan siyang nagsimulang humuni. Isang hele na itinuro ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ang himig ay tila isang baluti na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang bawat nota ay nagbibigay ng init sa kanyang naninigas na kalamnan. Ang paghahanap ng lakas sa gitna ng ganap na kapahamakan. Hindi niyo ako matatalo sa dilim. Dito ako isinilang. Ang pabulong na panunumpa ni Teresa sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan na tila may nakikitang liwanag na hindi nakikita ng iba. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-awit, isang matalas na tunog ng putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansion. Ang tunog ng pagbasag ng salamin at ang malakas na hiyawan ng mga tao ay pumuno sa paligid. Sino ang nagpaputok? At bakit tila ang impyerno sa loob ng mansyon ay nagsisimula na ring sumiklab sa labas? Ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila mas naging nakakatakot, habang ang bawat segundo ay tila isang banta ng kamatayan na papalapit ng papalapit sa pintong yon. Ang bawat hibla ng katawan ni Teresa ay tila binuhusan ng kumukulong asero sa halip na takot nang marinig ang alingawngaw ng putok ng baril sa labas. Ang nangangatog na kolonel sa loob niya ay hindi sumisigaw sa kaba, kundi umaalulong sa galit. Hindi na siya ang basang sisiw na nakalugmok sa sahig ng bodega. Ang lamig ng tubig na ibinuhos ni Beatriz ay tila nagsilbing binyag upang gisingin ang natutulog na halimaw sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng ganap na kadiliman, ang kanyang mga mata ay tila naging matalas, gaya ng sa isang maninila. Ginamit niya ang kanyang nararamdamang hapdi sa braso upang maging mitya ng kanyang lakas. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at walang ingay. Kinapa niya ang likod ng kanyang panga, kung saan nakatago ang isang maliit na piraso ng matalim na alambre sa ilalim ng isang pekeng balat. Isang tactical tool na matagal na niyang inihanda para sa ganitong pagkakataon. Ang pagkiskis ng alambre sa loob ng kandado ay lumikha ng isang mahinang tunog
ng mekanismong bumubukas na tila isang bulong ng kalayaan sa gitna ng gabi. Nang bumukas ang pinto, hindi siya nagmamadali. Lumabas siya mula sa bodega na tila isang aninong bahagi na ng kadiliman ng mansyon. Habang tinatawid niya ang likurang bahagi ng hardin, narinig niya ang marahas na tunog ng isang sampal. Kasunod, ang pag-ungol ng isang matandang nasasaktan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga nang makita si Lolo Domeng na nakasubsob sa damuhan habang ang dalawang security guard ni na Roberto ay pinagtutulungan itong sipain. Nasaan ang susi, matanda? Sabihin mo ang totoo bago ko patuluin ang utak mo sa damuhang ito. Ang sigaw ng isang guard habang idinidiin ang dulo ng kanyang baril sa sentido ni Domeng. Hindi na nag-isip si Teresa. Sa isang kisap mata, ang distansya sa pagitan niya at ng mga guard ay naglaho. Ang kanyang unang sipa ay tumama sa lalamunan ng unang lalaki na nagresulta sa isang gariil na tunog ng pag-asam ng hangin. Ang pangalawa ay isang mabilis na pagpihit sa braso ng may hawak ng baril hanggang sa marinig ang malutong na tunog ng butong naghiwalay sa dugtong nito. Ang baril ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan nang walang ingay bago pa man ito makaputok muli. Ang mga guard ay nakahandusay sa lupa, hindi makapaniwala na ang katulong na dati nilang pinagtatawanan ay may kakayahang pasukuin sila sa loob lamang ng ilang segundo. Colonel, Teresa, ang nanghihinang tawag ni Lolo Domeng habang dahan-dahan itong inaalalayan ni Teresa na maupo. Ang dugo mula sa labi ng matanda ay pumatak sa maruming apron ni Teresa. Huwag po kayong magsalita, Lolo. Nandito na ako. Ang pabulong na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila talim ng kutsilyo, malamig, matalas, at walang takot. Dinala niya ang matanda sa isang ligtas na kublihan sa likod ng mga sako ng harina sa labas ng kusina. Doon, lumapit si Teresa sa gripo. Binuksan niya ang tubig at hinayaang dumaloy ito sa kanyang muka at katawan. Ang malapot na putik ng harina at tubig ay dahan-dahang naanod na naglalantad sa kanyang tunay na anyo. Ang dumi ay napalitan ng isang uri ng ningning na nagmumula sa kanyang mga mata. Ang talim ng isang taong wala ng balak umatras. Habang pinatutuyo niya ang kanyang muka gamit ang isang malinis na basahan, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa isang pirasong salamin na nakadikit sa pader. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang api-apihang asawa ni Roberto. Siya na muli, si Colonel Teresa Galvez. Ang bawat linyang dulot ng puyat at pagod sa kanyang mukha ay tila naging mga marka ng digmaan na nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Tapos na ang pagluluto ko ng tinapay, ang bulong niya sa sarili. Ngayon, ang buhay naman nila ang lulutuin ko sa apoy ng katarungan. Bumalik siya sa loob ng kusina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang marcha ng kamatayan para sa mga ilustre. Alam niya kung saan nakatago ang lahat. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng mansyon na ito na naging piitan niya sa loob ng isang dekada. Mabilis siyang naglakad patungo sa opisina ni Doña Aurora sa ikalawang palapag. Ang mansion ay balot ng kaguluhan dahil sa putok ng baril sa labas, kaya ang pansin ng lahat ay nandoon. Walang nakakita sa kanya habang binubuksan niya ang isang lihim na drawer sa ilalim ng lamesa sa hallway. Doon, sa loob ng isang maliit na velvet na lalagyan, ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Ang master key na magbubukas sa vault kung saan nakatago ang huling ebidensya ng pagtatraidor ng mga ilustre at ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Nang hawakan ni Teresa ang malamig na bakal ng susi, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang misyong malapit nang matapos. Ngunit bago pa niya maipasok ang susi sa vault, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang mahabang anino sa loob ng silid. Teresa, paano ka nakalabas sa bodega?
Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng gulat at isang uri ng takot na hindi nito maikubli. Ang matanda ay nakatayo roon. Hawak ang isang maliit na baril na nakaturo diretso sa puso ni Teresa. Nakatitig si Teresa sa dulo ng baril na hawak ni Doña Aurora, ngunit sa halip na pangamba, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang lamig ng hangin mula sa aircon ng opisina ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Aurora at sa tuyot na amoy ng bakal. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nanginginig ang mga kamay ng matandang babae. Don't move, Teresa. Isang hakbang pa at hindi ako mag-aatubiling butasan ang dibdib mo. You're not just a maid, are you? Sino ka ba talaga? Ang boses ni Aurora ay gariil, puno ng takot na pilit itinatago sa likod ng pagiging arogante. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang tindig ay hindi sa isang sumusuko. Ang kanyang mga balikat ay nanatiling matigas. Ang kanyang baba ay nakataas ng bahagya. Ang layo na nang narating natin, Doña Aurora. Akala ko ba ay kabisado niyo na ang bawat dumi sa kuko ko dahil 10 taon niyo akong inalila? Bakit ngayon ay parang hindi niyo ako kilala? You're a spy. Pinadala ka ba ng gobyerno? O baka naman, isa ka sa mga tauhan ng tatay mo na nakakaligtas? Humigpit ang pagkakahawak ni Aurora sa baril. Masyado kang naging kampante. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang pagkawala mo sa bodega? Hindi niyo ako kilala dahil ang nakita niyo lang sa loob ng 1 dekada ay ang babaeng nagmamasa ng harina at tumatanggap ng inyong mga sampal. Humakbang ng bahagya si Teresa patungo sa vault. Binaliwala ang banta ng baril. Pero ang totoo, Aurora, ang bawat sampal mo ay tila isang paalala sa akin kung bakit kailangang mabulok ang pamilya niyo sa bilangguan. Tumigil ka! Ang sigaw ni Aurora ay sinundan ng tunog ng pagpihit ng trigger, ngunit hindi niya ito itinuloy. May kung anong talim sa mga mata ni Teresa na nagpako sa kanyang kinatatayuan ng kanilang paghaharap. Habang nakaturo ang baril sa kanya, dahan-dahang inilabas ni Teresa ang master key mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Sa kabila ng panganib, ang isipan niya ay nakatuon sa isang maliit na ukit sa gilid ng vault. Isang ukit na pamilyar sa kanya. Sa gitna ng tensyon, napansinin niya ang isang butil ng pawis na gumugulong sa sentido ni Aurora. Isang patunay na ang kapangyarihan ay dahan-dahan nang lumilipat sa kanya. Alam mo ba kung anong nasa loob nito, Aurora? Ang boses ni Teresa ay tila isang bulong mula sa hukay. Nariyan ang ebidensya na nag-utos ka sa mga mercenary na tambangan ang sasakyan ni General Galvez. Nariyan ang listahan ng mga bank account sa Switzerland kung saan pumasok ang pera mula sa 2014 na arms deal. Natawa ng mapait si Aurora. Kahit makuha mo yan, hindi ka makakalabas dito ng buhay. I built this empire with blood, Teresa. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang sirain ang lahat? Hindi mo kailangang mag-alala kung makakalabas ako. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang ipinapasok ang susi sa vault. Dahil sa sandaling bumukas ang pintong ito, tapos na ang laro niyo. Isang malalim na tunog ng mekanismong umiikot ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang bawat pag-ikot ng lock ay tila tunog ng kadenang napuputol. Nang dahan-dahang bumukas ang pintuan ng vault, ang liwanag mula sa loob ay tumama sa mukha ni Teresa. Doon, sa gitna ng mga tumpok ng dokumento, ay nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lumang baril na may ukit na GG, ang service firearm ng kanyang ama. Ito ang tropeyo ni Aurora, ang katibayan ng kanyang tagumpay laban sa pamilya Galvez. Yes, Teresa, I kept it. Ang pangungutya ni Aurora. Gusto kong makita araw-araw na ang katarungang hinahanap mo ay nakakulong sa ilalim ng aking mga kamay. At ngayon, gagamitin ko ang parehong paraan upang tapusin ka. Dahan-dahang ipinatong ni Aurora ang kanyang daliri sa trigger
Ang kanyang mukha ay namimilog sa isang baliw na ngiti. Ang bawat hibla ng katawan ni Teresa ay handa ng sumabog. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang makagawa siya ng isang mabilis na kilos, ngunit ang baril ay nakaturo na sa kanyang puso. Sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ng beep ang narinig mula sa relo ni Teresa, isang signal. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Ang ganap na kadiliman ay bumalot sa opisina na sinundan ng isang malakas na tunog ng pagbasag ng bintana sa likuran ni Aurora. "Sino yan?" Ang sigaw ni Aurora ay puno ng desperasyon habang pilit na kinakapa ang gatilyo sa dilim. Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, ang tanging narinig ni Aurora ay ang tunog ng hangin na tila hinihiwa ng isang mabilis na pagkilos at ang malamig na pakiramdam ng isang kamay na humahawak sa kanyang braso. Narinig ang isang putok ng baril na umaling-aungaw sa loob ng silid. Ang apoy mula sa dulo nito ay nagbigay ng isang saglit na liwanag na nagpakita sa dalawang aninong nagbubuno sa gitna ng kadiliman. Sino ang natamaan? At sa muling pagbabalik ng liwanag, sino ang mananatiling nakatayo sa ibabaw ng naghihingalong dangal ng mga ilustre? Ang alingaw-ngaw ng putok ng baril ay nag-iwan ng isang matinis na tunog sa mga tainga ni Teresa, na sinundan ng amoy ng nasunog na pulbura na tila sumakal sa hangin ng silid. Sa gitna ng ganap na kadiliman, hindi naririnig ang anumang hininga, kundi ang mabilis at gariil na paghingal ni Doña Aurora. Ang tanging liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto ay tumama sa metal ng baril na ngayon ay nakahandusay na sa sahig matapos itong sipain ni Teresa sa gitna ng kanilang pagbubuno. Nang muling bumukas ang mga emergency lights, ang malamig na liwanag nito ay nagpakita sa isang eksenang kailanman ay hindi inakala ng matandang babae. Si Teresa ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang kanang kamay ay nakadiin sa braso ni Aurora na nakapilipit sa likuran nito. Walang bakas ng takot sa mukha ni Teresa. Ang tanging naroon ay ang talim ng isang kolonel na handang pumatay, ngunit pinipili ang katarungan. "Bitawan mo ako! Magnanakaw! Mamamatay tao!" Ang hiyaw ni Doña Aurora, bagamat ang boses niya ay nanginginig sa desperasyon. "You think you won? Kahit mabulok ako sa kulungan, hinding-hindi mo mababago ang katotohanan na ang tatay mo ay namatay na may dungis ang pangalan. I destroyed him, Teresa. I destroyed his legacy with just one signature." Dahan-dahang inilapit ni Teresa ang kanyang mukha sa tenga ni Aurora. Ang bawat salita niya ay tila patak ng yelo na dahan-dahang sumusugat sa balat ng matanda. "Hindi mo siya sinira, Aurora. Pinatay mo lang ang kanyang katawan. Pero ang dangal niya, narito sa harap mo, buhay na buhay, at handa nang bawiin ang lahat ng ninakaw niyo. Business lang ang lahat ng iyon, you stupid girl." Ang pagpapatuloy ni Aurora, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagiging defensive. Isang klasikong paraan ng gaslighting. "Your father was a fool. Gusto niyang maging bayani sa bansang wala namang utang na loob. Kami, we provided jobs. We built this mansion. Anong ginawa ng tatay mo? Pinili niya ang prinsipyo kaysa sa pera. Kaya dapat lang siyang mawala sa landas namin. I did what I had to do for my family, para kay Roberto." Natawa ng mapait si Teresa. Ang bawat katwiran ni Aurora ay tila laso na sumasabog sa hangin. Para kay Roberto? O para sa sarili mong kasakiman? Ginamit mo ang sarili mong anak para maging mukha ng iyong mga krimen. You're not a mother, Aurora. You're a monster in a silk dress. Ng kanilang paghaharap. Habang nakapilipit ang braso ng matanda, dahan-dahang kinuha ni Teresa ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa. Ang recorder na akala ni Beatrice ay isang simpleng gadget. Pinindot niya ang play button at ang boses ni Aurora mula sa kanilang pag-uusap kanina, kasama ang pag-amin nito sa pagpatay kay General Galvez, ay umalingaw-ngaw sa buong opisina.
Ang bawat salitang binitawan ni Aurora ay tila mga pako na bumaon sa sarili nitong kabaong. Ang matanda ay biglang natahimik, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang pinapanood ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang imperyo. Ang recording na ito ay nakabroadcast na sa headquarters ng Military Intelligence simula pa noong mamatay ang ilaw, ang malamig na paliwanag ni Teresa. Wala ka nang matataguan. Ang maskara mo, Aurora, ay tuluyan na ring nagkapira-piraso gaya ng mga tinapay na ipinapakain mo sa amin. Hindi, hindi ito totoo. Roberto! Roberto, tulungan mo ako. Ang hiyaw ng matanda patungo sa pinto. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Roberto. Pawis na pawis at puno ng takot ang mga mata. Ngunit sa halip na baril ang dala nito, ang kanyang mga kamay ay nakataas. Sa likuran niya, nakatayo ang mga tauhan ng militar na naka-full gear. Ang kanilang mga flashlight ay tumatama sa bawat sulok ng silid. Teresa. Ang mahinang tawag ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at matinding kahihiyan. What have you done? Tinitigan ni Teresa ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin ng habambuhay. Sa ilalim ng mga asul at pulang ilaw ng mga sirena na sumisilip sa bintana, nakita niya ang isang taong kailanman ay hindi niya talaga nakilala. Hindi ako ang gumawa nito, Roberto. Ang sagot ni Teresa habang dahan-dahang binibitawan ang braso ni Aurora upang hayaan ng mga operatiba na arestuhin ang matanda. Kayo ang sumira sa sarili niyo. Ako lang ang nagsilbing salamin upang makita niyo kung gaano kayo kadumi. Habang pilit na kinakaladkad si Doña Aurora palabas, patuloy pa rin ang pagmumura nito. Ang bawat salita ay puno ng puot at pagtanggi sa katotohanan. Si Roberto naman ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid. Tila isang rebulto ng isang taong nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Teresa, isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang vault na nakabukas pa rin ay tila may isa pang lihim na hindi pa niya lubos na nasisiyasat. Isang itim na folder na may tatak na Operation Resurrection, isang operasyong hindi pamilyar sa kanya at may nakasulat na pangalan sa ibaba na nagpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Ang pangalan ng kanyang sariling commander. Siya ba talaga ang nagpadala kay Teresa sa misyong ito upang maghanap ng katarungan o upang maging panakipbutas sa isang mas malalim pang pagtatraidor? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila mas naging mabigat habang ang bawat segundo ay nagdadala ng bagong katanungang maaring magpabago muli sa tadhana ni Teresa. Sa labas ng mansion, ang paligid ay puno ng asul at pulang liwanag na nagmumula sa mga sasakyan ng pulis, ngunit sa loob ng malawak na dining room, ang atmosfera ay tila isang libingan, malamig, tahimik, at puno ng amoy ng dahan-dahang namamatay na karangyaan. Inutos ni Teresa sa mga operatiba na bigyan siya ng 10 minuto. 10 minuto para sa isang ritual na 10 taon niyang pinaghandaan. Nakaupo sa hapagkainan sina Roberto at Beatriz, ang kanilang mga kamay ay nakaposa sa ilalim ng lamesa, habang si Doña Aurora ay nakatayo sa gilid, binabantayan ng 2 armadong sundalo. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng pagkatalo, ngunit ang mga mata ni Aurora ay nananatiling naglalabas ng puot. Dahan-dahang lumabas si Teresa mula sa kusina, bitbit ang isang malaking tray. Hindi na siya nakasuot ng maruming apron. Sa ilalim ng kanyang jacket ay bakas ang luntian at matikas na tela ng kanyang uniforme. Inilapag niya ang mga plato sa harap ng bawat isa sa kanila. Ang tunog ng porselana na tumatama sa mahogany na lamesa ay tila isang mabigat na hatol sa bawat segundong lumilipas. Isang huling hapunan para sa pamilyang nagturo sa akin kung gaano kapait ang mabuhay sa ilalim ng kasinungalingan. Ang simula ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panginginig ng matinding emosyon. Inilagay niya sa harap ni Beatriz ang isang mangkok ng mapait na gulay na hinaluan ng sobrang daming apdo.
para sa bawat salitang binitawan mo upang lasunin ang aking pagkatao. Tikman mo ang pait na ipinalunok mo sa akin araw-araw. Kay Roberto naman ay inihain niya ang isang baso ng alak na kasing pula ng dugo, ngunit hinaluan ng abo mula sa sinunog na larawan ng kanyang ama. Inumin mo ang alaala ng pagtatraydor mo, Roberto. Ang bawat patak nito ay ang mga luhang binaliwala mo noong pinili mo ang ambisyon kaysa sa katapatan. Nang gabi, dahan-dahang lumapit si Teresa kay Doña Aurora. Mula sa tray, kinuha niya ang isang piraso ng mainit at mabangong pandesal. Ang tinapay na paborito ng kanyang ama. Ang tinapay na naging simbolo ng kanyang pagpapanggap sa loob ng isang dekada. At para sa inyo, Doña Aurora, ang bulong ni Teresa habang inilalagay ang tinapay sa tapat ng mukha ng matanda. Ang tinapay na ito ay gawa sa harina na hinaluan ko ng pawis at pagtitiis. 10 taon niyo akong pinilit na magmasa ng tinapay para sa inyong mga piging. Ngayon, kainin niyo ang bunga ng inyong sariling kalupitan. Dahil sa bawat kagat niyo, maaalala niyo ang bawat sampal na ibinigay niyo sa akin, na ngayon ay babalik sa inyo bilang katarungan. Nanginginig ang mga labi ni Aurora. Ang kanyang mukha ay namumutla habang tinititigan ang tinapay. You are insane, Teresa. You think this drama will change anything? We are the illustres. Hindi kami basta-basta mawawala. Wala na ang mga ilustre, Mama. Ang mahinang sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabasag. Tumingin siya kay Teresa. Ang mga mata ay namumula sa pagsisisi. Teresa, please. I didn't know everything. Hindi ko alam na hanggang doon ang kayang gawin ni Mama. It's too late, isn't it? But I loved you. In my own twisted way, I did. Tinitigan ni Teresa ang asawa at sa isang saglit, ang Colonel ay naglaho. At ang babaeng nagmahal kay Roberto ay muling sumilip. Ngunit mabilis din itong napalitan ng katigasan. Ang pag-ibig na walang kasamang pagtatanggol ay isang insulto, Roberto. You chose to be a spectator in my suffering. Now, be a spectator in your own downfall. Habang dinadampot ng mga sundalo ang mga plato, ang bawat tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa sahig ay tila tunog ng isang gumuho na imperyo. Hindi sila kumain. Ang amoy ng pagkain ay tila naging amoy ng kanilang sariling pagkabulok. Bago sila tuluyang ilabas ng mansion, huminto si Teresa sa harap ng pintuan. Ang folder na may tatak na Operation Resurrection ay mahigpit na nakasiksik sa kanyang baywang. Ang bawat impormasyong nabasa niya sa loob nito ay tila isang bagong lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Narinig niya ang boses ng kanyang commander sa kanyang earpiece. Colonel Galvez, clear the scene. We will take it from here. Surrender all the documents immediately. Do you copy? Ang boses ng commander ay tila masyadong apurado, masyadong pilit. Ang suspisya sa isipan ni Teresa ay tila isang apoy na biglang naging isang dambuhalang sunog. Kung ang kanyang sariling pinuno ay sangkot sa krimen ng mga ilustre, sino pa ang matitira niyang kakampi? Tumingin si Teresa sa huling pagkakataon sa loob ng dining room. Ang chandelier ay dahan-dahang namamatay at ang anino ng hapagkainan ay tila isang malaking krus sa sahig. Copy, Commander. Ang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay walang emosyon. But I have one more thing to settle. I'm going to the warehouse at the pier, alone. Namatay ang linya. Ang katahimikan sa loob ng mansion ay tila mas naging nakakatakot, habang ang bawat segundo ay nagdadala kay Teresa patungo sa huling yugto ng kanyang misyon. Isang yugto kung saan ang kaaway ay maaaring hindi ang mga taong nakaposas, kundi ang mga taong nagbigay sa kanya ng kanyang ranggo. Dahan-dahang tinanggal ni Teresa ang mga buhol ng kanyang maruming apron, ang telang puno ng mantsa ng harina, at mga bakas ng 10 taong pagtitiis. Ang tunog ng pagbagsak ng apron sa sahig ay tila isang mabigat na tabing na tuluyan.
nang nagsara sa dula ng kanyang pagiging alila. Sa ilalim nito, ang luntiang tela ng kanyang uniforme ay nagsimulang magliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon. Ang bawat bituin at medalyang nakakabit doon ay tila mga saksi sa kanyang tunay na pagkatao. Si Roberto ay nakatulala. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng dati ay nakayuko lamang sa kanyang harapan. Ang babaeng itinuring niyang kasangkapan sa kusina ay nakatayo na ngayon ng may gilas at awtoridad na hindi niya kailanman mapapantayan. Ang bawat pag-aayos ni Teresa sa kanyang kwelyo ay tila isang sampal sa mukha ni Roberto, isang paalala na ang kinalaban niya ay hindi isang hamak na katulong, kundi isang leon na nagkunwaring tupa. Teresa! Hindi! Colonel! Ang nauutal na tawag ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Lahat ng ito, ang 10 taon natin, lahat ba iyon ay bahagi lang ng trabaho mo? Wala bang totoo sa bawat gabi na magkasama tayo? Tinitigan siya ni Teresa ng matagal. Sa isang sandali, hinayaan niyang makita ni Roberto ang talim ng kanyang mga mata. Isang talim na pinatigas ng bao ng pait at katarungan. Ang tanging totoo sa loob ng 10 taon na yon, Roberto, ay ang bawat tinapay na ginawa ko para sa inyo. Dahil kahit sa gitna ng aking misyon, pinili kong maging tapat sa tungkulin ko bilang asawa. Pero ikaw, pinili mong maging bulag sa harap ng kasamaan ng iyong ina dahil sa iyong sariling kahinaan. Sa harap ng mga sundalong nagbabantay, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, itinali ito ng mahigpit gaya ng isang mandirigmang handa na sa huling laban. Ang bawat galaw niya ay may indayog ng kapangyarihan. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Siya na ang hukom na magbababa ng sentensya. I-broadcast ang recording sa lahat ng channel ng mansion. Hayaan niyo silang makinig sa sarili nilang pagkabulok. Ang malamig na utos ni Teresa sa kanyang tech officer sa earpiece. Sa isang saglit, ang buong mansyon ay napuno ng boses ni Doña Aurora mula sa mga speaker sa bawat silid. Ang pag-amin nito sa pagpatay kay General Galvez, ang pagyayabang nito tungkol sa iligal na bentahan ng armas, at ang pangungutya nito sa bayan, lahat ay umalingaw-ngaw na tila mga sigaw mula sa impyerno. Ang mukha ni Beatriz ay namutla, habang si Roberto ay tuluyan ng napaluhod sa marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga upang hindi na marinig ang katotohanang sumisira sa kanyang mundo. Mahal kita, Teresa. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat, wag mo lang akong iwan sa ganitong paraan. Ang pagmamakaawa ni Roberto habang pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sapatos ng kolonel. Isang huling desperadong hakbang upang makuha ang awa nito. Ngunit hindi kumibo si Teresa. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal para sa lalaking ito, ay tila naging isang pirasong yelo na hindi na kayang tunawin ng anumang pagsisisi. Ang pag-ibig mo, Roberto, ay parang hamog, naglalaho sa unang sikat ng araw. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa harap ko. Habang dinadala ng mga operatiba ang mga ilustre palabas, muling tiningnan ni Teresa ang folder ng Operation Resurrection. Ang mga dokumentong nakuha niya mula sa vault ay hindi lamang naglalaman ng mga transaksyon. Nariyan din ang mga lihim na mensahe mula sa kanyang sariling commander na nagbibigay ng proteksyon sa mga ilustre, kapalit ng porsyento sa kinikita nito. Ang pagtatraidor ay mas malalim pa kaysa sa inakala niya. Ang institusyong itinuturing niyang pamilya ay siya ring pumatay sa kanyang tunay na ama upang mapanatili ang kanilang mga posisyon. Colonel Galvez, we are waiting for the transfer. Ang boses ng commander ay muling narinig sa kanyang radyo. Ang tono nito ay tila nagbabanta na. Bumalik ka na sa base. Kami na ang bahala sa ebidensya. Pinatay ni Teresa ang kanyang radyo. Ang katahimikan
ay muling bumalot sa dining room. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagtiktak ng lumang orasan sa pader. Alam niyang kapag ibinigay niya ang mga dokumentong ito sa headquarters, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang katarungan ay malulunod muli sa ilalim ng kapangyarihan. Tumingin siya sa pintuan. Alam niyang ang warehouse sa pier ang susunod na hantungan, ngunit alam din niyang hindi siya makakaasa sa suporta ng kanyang sariling unit. Biglang isang pamilyar na tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran ang nagpatigil sa kanya. Si Lolo Domeng, na may mga benda sa ulo at hirap sa paglalakad, ay pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ka mag-isang pupunta sa pier, Colonel. Ang pabulong na sabi ng matanda. May mga kaibigan pa ang tatay mo na hindi kailanman bumitaw sa panunumpa. Handa na silang lumabas sa anino. Napatigil si Teresa. Ang pag-asa ay tila isang maliit na mitya na muling nag-alab sa dilim. Ngunit sa labas ng bintana, nakita niya ang isang itim na sasakyan na walang plaka na dahan-dahang pumasok sa gate ng mansyon. Hindi ito sasakyan ng mga pulis at hindi rin ito sasakyan ng kanyang mga tauhan. Lolo, magtago kayo. Ang sigaw ni Teresa habang mabilis na binubunot ang kanyang armas mula sa holster sa kanyang likuran. Isang matalas na tunog ng pagbasag ng salamin sa harapang pintuan ang narinig. Kasunod ang pagpasok ng isang usok na tila isang dambuhalang kamay na gustong lumamon sa buong silid. Ang makapal at maputing usok ay mabilis na lumaganap sa loob ng malawak na bulwagan ng mansyon na tila isang dambuhalang multong gustong lumamon sa lahat ng alaala ng 10 taong pagtitiis ni Teresa. Ang bawat paghinga ay naging isang pakikibaka. Ang hangin ay naging matapang at puno ng kemikal na nagdulot ng hapdi sa kanyang mga mata at lalamunan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Teresa ang marahas na pag-ubo ni Roberto at ang matinis na hiyaw ng takot ni Beatrice. Hindi nagpatalo si Teresa sa gulo. Ang kanyang mga pandama ay naging matalas, gaya ng isang aserong pinatigas sa apoy. Gamit ang kanyang kabisadong pasikot-sikot sa bahay, hinablot niya ang braso ni Lolo Domeng at itinago ito sa likod ng isang makapal na haliging gawa sa nara. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang mga dumating na ito ay hindi narito upang iligtas ang mga ilustre. Narito sila upang linisin ang anumang bakas na mag-uugnay sa commander sa mga krimen ng pamilyang ito. Pon lang tayo, Roberto. Hindi mo ba naiintindihan? Ang sigaw ni Teresa sa gitna ng usok. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaluhod sa sahig. Pilit na kinakapa ang daan habang ang kanyang muka ay puno ng luha at uling. Ang commander na pinaglilingkuran niyo ang nagpadala ng mga taong ito upang patahimikin kayo. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang narinig nang dumaan ang isang bala sa plorera malapit sa ulo ni Roberto. Ang tunog ng pagtama ng tingga sa pader ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Nanlaki ang mga mata ni Roberto sa matinding takot. Sa wakas ay nagising siya sa katotohanang ang kanyang yaman at kapangyarihan ay wala palang halaga sa harap ng mga mas makapangyarihang traidor. Mabilis na kumilos si Teresa. Gamit ang kanyang tactical flashlight, binalot niya ng liwanag ang mga aninong gumagalaw sa dilim. Nakita niya ang mga lalaking nakasuot ng itim, walang mga plaka ang uniforme, at may mga matatalas na tingin na tila mga makinang walang kaluluwa. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kolonel sa loob niya ay nagdesisyon. Hindi niya hahayaang mamatay ang mga ilustre, hindi dahil sa mahal pa niya ang mga ito, kundi dahil sila ang kailangang tumestigo laban sa commander. Lolo, dalhin niyo sila sa tunnel sa ilalim ng kusina. Iyong daan patungo sa lumang bodega sa pier. Ang utos ni Teresa kay Domeng, habang nagpapaputok siya ng mga babalang, tila kidlat na nagbibigay ng saglit na liwanag sa madilim na silid. Sa gitna ng panganib,
Habang ang usok ay tila sumasakal sa paligid, pinili ni Teresa na maging protektor ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng gilas at sakripisyo na nagpapatunay na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay wala sa pagpatay, kundi sa pagpapanatili ng katarungan sa gitna ng galit. Nakita ni Roberto ang kabayanihang ito at ang kanyang pagsisisi ay tila naging isang malalim na sugat na mas masakit pa kaysa sa anumang balang maaaring tumama sa kanya. Nang makarating sila sa warehouse sa pier, ang amoy ng dagat at kalawang ay sumalubong sa kanila. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga poste ng pantalan ay tila isang malungkot na himig para sa pamilyang ilustre. Doon, sa gitna ng mga sako ng harina na nakatambak, inilabas ni Teresa ang huling ebidensya, ang microfilm na naglalaman ng mga utos ng commander noong 2014. Dito natin tatapusin ang lahat, ang pabulong na sabi ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na kalsadang patungo sa bodega. Narinig niya ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na humihinto sa labas. Ang bawat pag-ikot ng goma sa graba ay tila isang hudyat ng huling paghaharap. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega na lumikha ng isang nakakangilong tunog ng bakal na kumiskis sa semento. Isang matikas na anyo ang pumasok. Ang liwanag ng buwan sa kanyang likuran ay nagmukha siyang isang aninong walang mukha. Ang bawat hakbang nito ay tila isang mabigat na hatol na umaling-awngaw sa buong warehouse. Ang commander, Colonel Galvez, binigyan kita ng pagkakataong bumalik ng matiwasay. Ang boses ng commander ay tila malamig na hangin na nanggagaling sa isang libingan. Pero pinili mong hukayin ang mga bagay na dapat ay nananatili na lamang sa ilalim ng lupa. Gaya ng tatay mo, masyado kang naging idealista. Hinawakan ni Teresa ang kanyang baril ng mas mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay tila naging bahagi na ng bakal. Ang idealismo ay hindi isang kasalanan, Commander. Ang pagtatraidor sa bayan at sa sariling mga tauhan, ang tunay na dumi na kailanman ay hindi niyo mahuhugasan. Tumayo si Doña Aurora mula sa pagkakasubsob. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng panginginig. General, akala ko ba ay magkasosyo tayo? Ibinigay ko ang lahat. Ang yaman ko, ang mansyon ko, ang buhay ko. Natawa ng marahan ng commander. Ang tunog ay tila mga tuyong dahong nayayapakan. Business is over, Aurora. At sa business, ang mga talunan ay dapat nang itapon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng katotohanan ay tila nagbanggaan sa loob ng bodega. Ang bawat lihim, ang bawat sampal, at ang bawat tinapay na ginawa ni Teresa ay humantong sa sandaling ito. Isang pagkakamali lamang, isang maling galaw, at ang 10 taon ng paghihintay ay mauuwi sa isang madugong trahedya. Isang matalas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig mula sa likuran ng commander. Kasunod ang pagpasok ng higit pang mga armadong lalaki. Si Teresa ay napalibutan. Ang liwanag mula sa mga searchlights sa labas ay tumagos sa mga butas ng bubong na nagmistulang mga rehas ng isang kulungan. Ibigay mo ang microfilm, Teresa, at baka hayaan ko pang mabuhay ang asawa mo at ang matandang ito, ang huling alok ng commander, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa puso ni Teresa. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila isang mitya na handa ng sumabog. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang ang tadhana ni Teresa at ang dangal ng kanyang ama ay nakasalalay sa isang desisyong maaring maging huli na niya. Ang bawat bugso ng hangin mula sa dagat ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa balat ni Teresa. Ngunit sa halip na manginig, ang kolonel ay nanatiling tila isang matayog na punong nara. Hindi natitinag, hindi nababaluktot. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa matapang na amoy ng pulbura na tila isang huling paalala sa digmaang malapit ng matapos. Ibigay ang microfilm, Colonel. Isipin mo ang kaligtasan ng pamilya mo.
Ang muling pag-uulit ng commander, ang bawat salita niya ay tila isang patak ng lason sa katahimikan ng bodega. Tumingin si Teresa kay Roberto na nanginginig sa takot at kay Lolo Domeng na sa kabila ng mga sugat ay nanatiling nakatayo ng may dangal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na microfilm mula sa kanyang bulsa. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa maliit na bagay na yon na tila isang huling piraso ng pag-asa. Ang akala niyo ba, Commander, ay sapat na ang 10 taon kong pagluluto ng tinapay para makalimutan ko ang tunay kong sinumpaan? Ang boses ni Teresa ay tila isang malakas na dagundong na umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Hindi ito ang ebidensya na magliligtas sa inyo. Dahil 5 minuto bago kayo pumasok, ang lahat ng datos na ito ay naka-upload na sa secure server ng International Criminal Court. You didn't surround me, Commander. You just walked into your own trap. Isang matalas na tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig mula sa lahat ng sulok ng bodega. Ang mga aninong akala ng commander ay kanyang mga tauhan ay dahan-dahang lumabas sa liwanag. Hindi sila ang mga mercenary, sila ang mga seeds na itinanim ni Lolo Domeng, mga retiradong sundalo, mga dating kasamahan ni General Galvez na nagkunwaring mga trabahador sa pier, na ngayon ay nakatutok ang mga armas sa commander at sa kanyang mga tauhan. Habang ang commander ay dahan-dahang napapaluhod sa gulat, kinuha ni Teresa ang medalyon ng kanyang ama mula sa kanyang bulsa at itinihimik ito sa kanyang tapat na puso. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay naibalik ang dangal ng kanyang magulang. Para kay General Galvez, ang pabulong na panunumpa ni Teresa, habang ang mga operatiba ng tapat na unit ng militar ay pumasok at dahan-dahang pinusasa ng commander. Ang pagbagsak ng mga baril sa semento ay lumikha ng isang nakabibinging tunog na naghudyat sa katapusan ng kadiliman. Si Doña Aurora ay humahagulhol na tila isang batang nawalan ng laruan, habang si Roberto ay nanatiling nakatitig kay Teresa. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nahanap ang kanyang kaluluwa sa gitna ng pagkatalo. Teresa, patawad, ang tanging nasabi ni Roberto bago siya kinaladkad ng mga pulis. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila tunog ng isang pintong tuluyan nang nagsasara sa nakaraan. 3 buwan ang lumipas. Ang sikat ng umaga sa probinsya ay tila isang mainit na yakap sa bagong bukas na bakery na may pangalang Justice at Yeast. Ang bawat customer na pumapasok ay binabati ng amoy ng mainit na pandesal at ensaymada. Si Teresa, suot ang isang malinis na puting apron, ay abala sa pagmamasa ng harina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay instrumento ng digmaan, ay instrumento na ngayon ng buhay at kalinga. Ang bawat pagalsa ng tinapay sa hurno ay tila isang simbolo ng kanyang sariling pag-alsa mula sa mga abo ng 10 taong pagdurusa. Si Lolo Domeng ay masayang nagdidilig ng mga halaman sa labas. Ang kanyang boses ay naririnig habang nakikipagkwentuhan sa mga bata. Tumingin si Teresa sa malayo, sa bughaw na langit na tila walang hanggan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga ilustre at ang commander ay nahaharap na sa kanilang sentensya, at ang pangalan ng kanyang ama ay muling nagniningning sa kasaysayan. Ngunit mas mahalaga sa lahat, nahanap ni Teresa ang katarungan para sa kanyang sariling puso. Ang katotohanan ay parang lebadura. Ang bulong ni Teresa habang inilalabas ang unang merienda para sa mga ulila sa barangay. Gaano mo man ito ibaon o piliting pigilin, kusa itong aalsa upang magbigay ng sustansya sa mundo. Ang tunog ng mga tawanan ng mga bata at ang payapang pagtiktak ng orasan sa dingding ay naging huling himig ng kanyang kwento. Isang kwentong nagsimula sa luha at harina at nagtapos sa isang matamis at busog na kapayapaan.